Oh. Ito pakinggan natin itong balita na ito. Grabe oh. Ang pogi nitong makikita niyo sa screen. Pak. Ayan. Poging-pogi, 'di ba? Yan si Banat Bay. Miss na miss ko na nga yan eh. Nandito pa kaya si Banat Bay? O sige, i-play natin itong balita ni Banat Bay. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Anong pamagat nito? Pamilya Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. True. Totoo, 'di ba? Ilan ang namatay nung martial law? Lahat 'yun kalaban nila sa politika, karamihan pala doon kalaban nila sa politika. Ilan ang namatay nung martial law? Pakilagay diyan. Kilala sila na kapagka binatikos mo sila, deads ka. Ang daming mga nawawala noon. Ang daming mga aktivista noon na galit sa kanilang pamumuno na dinali nung panahon. Sabi ko nga sa inyo eh. Eto ngang si Eta Rosales namatay na lang eh. Itong isa pa, yung tiyuhin ni Angel Locsin, sino yan? Si Colmenares. Umiiyak-iyak pa siya kapag kinukwento niya yung nangyari sa kanya nung martial law. Pero kakampi na siya nung administrasyon na dati gigil na gigil siya. Never again, never again. Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte. Dami ng pinatay mga yan. Ugali nila yan pumatay. Kaya nga sinasabi ni Inday, if I die, ganyan ang ginagawa nila sa mga political rivals nila, pinapatay nila. So if I die, it means ipapapatay ako ng mga yan because yan yung trademark nila. Kaya nga nag-people power eh, 'di ba? Dahil pinapatay nila yung sininoy eh. Patapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP. Ayan oh, sabi daw nito, nag-google daw siya, most corrupt si Marcos ayon sa history. Tayo na, you cannot change history. Andiyan na yan. Maraming proof. Marami rin nagawa si Marcos Sr. Marami. Martial law baby ka ba? Martial law? Question ng media. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Paki-check. May sinabi akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanonood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Ba't wala silang pakialam dyan? Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Malinaw niya ang kanyang pahayag na kung siya ay mamatay, yun ay dahil sinadya at may nagpapatay sa kanya, bagay na kanyang pinaghahandaan. Don't worry about my security or political persecution. They suppress and oppress
position. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated. What did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Ang kasaysayan na which is true. Kasaysayan, history. History says that's your family's playbook. History says marami na kayong pinatay. Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi ng history. Yung sinasabi mong hindi dapat tinotokhang, tanga. Buti pa nga yung mga tokhang eh. Yung mga namatay sa war on drugs, mga ano yan, drug lord, drug addict, mga pusher. Eh yung mga pinatay nyo ng tatay mo nung panahon niya, puta mga nagrereklamo yun sa gobyerno nyo. Nagrereklamo sa pagnanakaw ng pamilya nyo. Sabi ng history, pinatay nyo lahat yan. O ngayon, sinong mamamatay? Tao? Kayo o mga Duterte? Tanongin mo sarili mo. rin anya ang magpapatunay na pinapatay ng mga Marcos ang kanilang mga kalaban. We already saw that in history. So that is my proof. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-prevention of redundancy. Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nag-delete. Diba? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. Kasi hindi siya nag-delete. You know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Pero ito ang sasabihin ko naman sa iyo, Inday. Maybe Benigno Aquino is not Inday Sara Duterte. Kasi ikaw ang sinasabi mo, if they kill me, kill them too. Si Benigno Aquino, he knows na if he dies, and if he knows na papapatay siya ng pamilya na to. And if I will die, and if I will go home, I will die. Alam ni Benigno Aquino na I need to sacrifice myself in order for the Filipinos to really go out and ayan na nga patalsikin yung gobyerno. Yun ang malaking pagkakaiba ninyo. Ikaw papatayin naghabiling ka na papatayin sila pag wala ka. Pag pinatay ka nila, si Ninoy naman, sabi niya, magpapakamatay ako. At pag namatay ako, at pag pinatay nila ako, mag-e-end sa revolution. O yan, katulad niya. Ayan na yung nangyari. Maganda naman yung sinasabi talaga ni Inday Sara dito na, itong mga Marcos na to, yan ang playbook nila. Yan ang kanilang mga galawan. Pumatay ng kalaban. At pag namatay na yung kalaban, happy na sila. Kita mo nangyari ngayon. Kaya lang hindi si Benigno Aquino hindi siya prepared. I mean, he's just ready kung ano mangyayari. He just knows na he'll die, pero wala talaga siyang it's actually a gamble. He went back even though may threat sa kanya to sacrifice his life, pero hindi niya alam what na happen. Masasayang ba yung buhay niya or not? Yun yung doon. Nagkataon lang, nanalo si Ninoy. Kasi, nung namatay siya, nagalit talaga Pilipino. Same goes with Inday. Kaya lang si Inday, mas matalino siya sa'yo. Kasi si Inday, may plano siya sa lahat ng bagay. Na if I will die, I'm not gonna be sure if people will rally behind me, pero I am sure that they will also die. Ganun lang yun. Ganyang katalino ang mga Duterte, ganyang katalino si Inday Sara. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan,
banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.